Magandang umaga, Philippine Air Force. Narito po ang magilagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, 09 August 2025. Base pa rin po sa ating synoptic situation, meron pa rin tayong mga weather disturbance na makaka-apekto sa ating bansa. Unahin na natin dyan yung LPA, formerly Bagyong Pabian, na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Si Bagyong Pabian ay lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alauna at pagdating ng alas 2, ito'y naging isang low pressure area na lamang. Ang nasabing low pressure area kaninang alas 4 ay namataan sa layo ng 365 kilometers west-northwest ng Sinait, Ilocos Sur at ito'y kumikilos pa west-northwestward ng mabagal. Samantala, si Tropical Storm Pudul ay huling namataan kaninang alas 2 sa layo ng 2,240 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas na hangin umabot malapit sa gitna na 85 kilometers per hour at meron namang pagbugso ng 105 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west-north-westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, makikita natin yung track at intensity ng LPA. Ito ay lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility at patungo sa west-northwestward. Ito ay wala ng direktang epekto sa anumang kalupaan. Samantala, itong ng track ng intensity ni Tropical Storm Pudul ay inaasahan na sa linggo nga ay lalakas pa ito bilang isang typhoon at posible sa gabi ng linggo at sa madaling araw ng Lunes ay inaasahan papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ang kanyang tinatahak na track ay hilaga ng Taiwan. Hindi pa rin inaalis na posible itong bumaba sa mga susunod na araw. At para naman sa general area forecast, dulot pa rin ng southwest monsoon ang Bicol Region, Quezon at Mimaropa ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. At sa Metro Manila at sa labing bahagi ng Luzon, maging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, kulog at kidlat. Sa kanlurang bahagi ng Bisaya, lalo-lalo sa Iloilo ay makakaranas pa rin sila ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. At sa nabing bahagi ng Visayas, kasama ng Mindanao ay may bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, kulog at kidlat. At para naman sa tatlong araw na pagtataya sa Metro Manila, Cavite, Angeles, at Philippine Rise ay maging bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, kulog at kidlat. Sa Lipa, bukas hanggang sa Lunes ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, kulog at kidlat. At pagdating ng Martes, magiging maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Sa Puerto Princesa, Kalayaan Island at Lapu-Lapu ay bukas ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, kulog at kidlat. At pagdating sa Lunes hanggang Martes, maging maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Ganun din sa Davao. At pagdating sa Zamboanga, maging maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Para naman sa astronomical information, ang araw ay sisikat ng 0541 at tulubog din naman mamayang 1822. Para sa moon illumination, meron tayong 100%. At para manatiling updated sa lagay pagtayo ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa mga social media accounts. Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Cugador, PAF DSC, ako po si Technical Sergeant Rambel Garcia, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muli, maraming salamat.